promise mo kay Lord ha, na magtayo tayo ng church doon. Amen. Kasi sinabihan siya ni tao ni Bongbong ni BBM na magtayo ng housing project doon ng pabahay ni BBM. 20,000 hectares ang binigay nila sa kay BBM. So napakalaki kasi noon, 3,000 hectares. So including sa komunal. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil hindi naging sayang yung lakad nila dito kasi since 2016 pa yata pag ko sa impasok ko, pinagpipray ko na yun na mama pa niya ang claimant nun tapos na-transfer kay Liberty. At ito po, muli ang araw na tayo po magpapasalamat sa Diyos na buhay. Yun po. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Sabi nga po, diba, sa Philippians 4:4 na lagi daw po tayong magalak. Kahit ano pong mga pagsubok, nagdaanan, mga kalungkutan, amen. Lahat po nang yan. Bagamat meron pang hindi na, pero po, lumabalik po tayo sa Diyos. Amen. So, ito po, samahan niyo po ako sa Thessalonica chapter 2, verse 13. Dito, kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipinangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Amen po. Supurihin po ang Diyos sa buhay sa pagkabasa ng kanyang buhay. Tunay po na labis daw po nagpapasalamat si Apostol Pablo. Hindi lamang po tinanggap ang salita ng tao, kundi pati daw pinamuhay po ito. Amen. Ganun po sa ating buhay na talagang tinanggap po natin ang salita ng Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit po natin pinamuhay ang salita ng Diyos. Amen po. Pagpapasalamat din po natin ng mabubuting bagay na natin natanggap. Amen. Kaligtasan, kagalingan, pinagpala. Amen. May mga mararanasang mga mabubuting bagay ating pagpasalamat sa ating laki ng Diyos na buhay. Amen po. Sino po ang maunang magpasalamat sa ating Diyos na buhay? Purihin po ang Diyos. Amen. Sa buhay ni Mami Susan. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Ang umaga, mga kapatid. Pagpasalamat ako sa Diyos. God is good talaga. God is good. All the time. Amen. Talagang God is good. Alala niyo ba yung kasama ko dalawang babae? Purihin ang Diyos, umuwi na sila. Pero, sabi kasi nila, hindi na uuwi na ulas ng good news kung sa kanilang lupain. So, purihin ang Diyos, nung Monday, nalakad namin siya last week. And then, talagang napakabuti ang Diyos. Bakit ka mo? Sabi ng ECIT sa kanila, punta kami doon. Kala namin kung ano na talaga. Grabe pa nalangin kung bago kami malis sa madaling araw pa lang. So, napakabuti ang Diyos. Amen. Sabi ng ACIP, gumawa kayo ng request letter na itigil na yung operation sa komunal. Pasukan niyo yan, lupa niya yan. Bakit kinaanggi nila? Sabi ko, Lord ko pa, Lord, thank you talaga, Lord. So, ang pag-occupy na lang ang kailangan nila. Sabi ko kay Sis Beverly, yung promise mo kay Lord ha, na magtayo tayo ng church doon. Amen. Tapos sabi niya kasi, sinabihan siya ni tao ni Bongbong ni BBM na magtayo ng housing project doon ng pabahay ni BBM. 20,000 hectares ang binigay nila sa kay BBM. So napakalaki kasi noon, 3,000 hectares. So including sa komunal. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil hindi naging sayang yung lakad nila dito kasi since 2016 pa yata pag ko sa impasok ko, pinagpipray ko na yun na mama pa niya ang claimant nun tapos na-transfer kay Liberty. And then, nagpasalamat talaga ako sa Diyos dahil hindi nga napagkaloob sa nanay niya, dito naman sa kanya. Sabi ko, sis, yung pangako natin sa Lord, huwag natin ibibigo. Sabi niya, sis talaga, sabi niya, bukod doon sa tulong ko sa kanya, ako diyan naman ako nagal ng pera eh. Sabi ko, makatayo lang ng church doon, hindi mainit. Okay na ako doon. Sabi niya, bibigyan parang niya ako ng lupa. Sabi ko, salamat sa Diyos. Sabi ko, yung lupa ibibigay mo sa akin yung tatayo ng church. Hindi. Sabi niya, tapos mayroon ka pang 5% income sa tourist spot na darating daw. And then, napaka-good news dahil si BPM, magtayo doon ng maglagay ng project. Ito ang condition eh. In every hectares, 2
2 million. Pero sa loob ng 50 years. Sabi ko, boy, patayin yan? So, anyway, hindi, okay lang yun. Ang kailangan lang bibigyan nila kay BBM na, yung project na yun, yung ipapasok ni BBM doon, sila din ang mag-manipulate, sila din ang tauhan, gagawing agricultural. Sabi ko, napakabuti mo, Lord. Doon lang talaga mangyayari yun. Sabi ko, patuloy tayo manalangin kasi nga ito na, nakahakbang na tayo. So, hopefully, pag napunta na tayo doon, sana, di naman, kasi napunta na dito di ba? So sabi niya, welcome daw tayo, hindi na katulad dati na talagang hirap tayo pumasok doon, nag-i-entrance tayo. So ngayon, nagpupusap na sila sa LGU, kasi nga kinuha yung lupa nila, pero napakabuti ang Diyos, kasi kinuha ng government, pero binabalik din sa kanila. So sa kanila yun, yung mga tribo. So sabi ko, sabihin na pasalamat ako sa iyo, sis, sa akin daw. Sabi ko sa Diyos kayo magpapasalamat. Ginamit lang ako para sa inyo. So huwag nyo lang kalimutan ng Diyos. Kahit nagtitiis tayo dito sa bahay, nagtitiis tayo dito sa lakad natin na ganun, pero natin tayo, tiis lang tayo. Nasa ano na kami, nasa climax na kami ngayon. Pero man na lang ng NCIP na pupasok na sila. So, at saka yung MOA na para sa project this year na may ibigay na sa kanila. Maganda ang plan ng BBM sa kanila. Sabi ko, God is good talaga. Kaya sabi ko, pupunta sila sana dito kasi magpapasalamat ka sa atin. Kaso lang, umuwi na sila nung sobrang excited. Nung Miyerkules, umuwi na. Uwi na talaga kasi talagang doon yung magandang balita. Sabi ko, sige, ako na lang magpaparating doon sa pagpapasalamat. Aga ako na para makapag-testify ako kasi dami ako late Kapunin ng Diyos, sana po, patuloy-tuloy pa rin at sa pagsubok sa buong isang linggo. Doon yung anak ko, pagsubok, ganyan pa rin, pero pinulog ko pa rin sa Diyos na yan, ako ko kasama ka, hopefully, baka mama niya sa next week kasama na. Sabi ko nga, balik tayo sa Panginoon, wala tayong magawa kung walang Diyos sa buhay. Papasalamat na rin ako sa Diyos. Sa Diyos talaga ang paporin. Salamat. Amen. Pwede po ang Diyos. Wala po kayang hindi gawin ng Diyos. Amen. Sabi ko sa Kawikaan 16, verse 9, na ang tao nagbabalak. Wait lang kasi ang tao daw po ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen po? Tunay po talaga na pag ang mga plano natin, minsan hindi po natutupad, pero pag ang Diyos po, amen, sa kanyang panahon, papatupad po ito. Amen? Mabuti po ang Diyos sa buhay po ni Mami Susan at sa kanyang mga kasama. Dahil napaka-malaking bagay po yun. Amen po, wala pong hindi kayang gawin ng Diyos. Amen po, ganun po makapangyarihan ng Diyos. Kahit ang hindi kayang gawin ng tao, ay kaya po niyang gawin. Amen po? Meron pa po, sunod pa po ba? Sa girls? Purihin ng Diyos, palakpakan natin ang buhay, ang kabuhay ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na yung po sa Diyos po lahat ng kapurihan at kung bakit po tayo lahat ay nandito sa kanya kung habang sa ating mga buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isang linggong panghihinga at sa habag niya sa buhay ng bawat isa sa akin at sa isang linggo sa aking pamilya, sa buhay na aking ina. Ang ipagpapatuto ko po dito, tunay nga po napakabuti ng Diyos. Nung pong nakaraang mga bagyo, di ba po, patuloy ko po laging iniluluhod sa Panginoon ng aking pamilya. Bagamat alam ko na sa puso nila may design nila na makilala si Jesus. Di ba po nung mga nakaraang bagyo, napakalakas ng mga bagyo ganyan. Halos dalawang bagyo po ang dumaan sa lugar ng probinsya ng Quezon. Lagi po yung Quezon ng Aurora, Quezon na ganyan. Basta po sa side ng Quezon. Pero po alam niyo po, purihin ng Diyos. Yung mga tanim halaman ng aking kapatid, hindi po nabibigwala. Isipin niyo po, tunay nga po talaga na isang sa ating pamilya ay lumapit sa kanya. I-cover po pala niya talaga ang ating mga, yung ating mga kamag-anak. Kasi po yung alam niya na yung ating parang iniluluhod sa kanya na hindi niya pababayaan. At tunay nga po ako nagpapasalamat na napakabuti ng Diyos. Kasi sabi ng aking kapatid, ate alam mo, kahit ang lakas ng bagyo, yung mga tanim ko, hindi siya napinsala. Sabi ko nga po sa kanya, lagi ka mag-pray at sa Diyos ka magpapasalamat. Huwag sa tao, huwag sa akin, dahil ako lang ay ginagamit niya. Bakit ako nandito? At yung nagpapasalamat din ako sa Diyos, sa buhay ng aking kapatid na hinihipo niya. Salamat sa buhay niya na yun, na patuloy nawa siya, na kahabang ng Diyos. At sa aking mga anak, patuloy din ako nagpapasalamat sa Diyos
na pinakahalaga din ng kanilang mga buhay. At yun po, sa Diyos po lahat ng kapangyarihan. Amen. Pagiging ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ni Sir Jonalisa. Amen. Sa tuwing magkikita po kami na imagine ko yung dati magkasalubong lang kami sa kalsada, tanguan, ganun lang. Amen. Pero ngayon, mas malalim pa yung nalalaman niya. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Amen po. Sabi po sa Gawa 16:31 na tayo po'y magsumampalataya, ang ating pong sambayan ay maliligtas. Naalala ko din po yung kwento ng ating mahal na pastora na pag tayo po'y matuwid at talagang na tapat sa Diyos, amen, yung mga ating kabubuhay, amen, di ba merong tapat na binagyo, lahat po ng kanilang mga palay ay nabuwal, pero yung tapat po sa Diyos, yung nanatili po, amen, yun po, for sure po, ganun po, iingatan ng Panginoon lahat po ng ating mahal sa buhay at lahat po ng kabubuhay, amen. Purihin ang Diyos sa buhay. Sige po, sa points na lang po. Amen, purihin ang Diyos sa buhay. Sa buhay, Brad Boy, palapakan natin ang Diyos sa buhay. Ito yung mga Diyos na tayo-tayo lang. Dadating yung mamaya, marami na yan. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Hindi ko may pagpasalamat ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin sa araw-araw. Amen. May pagpasalamat naman ako sa Panginoon. Kung nakalipas na mga araw na Biyernes, bago kami humayo, yung aking apo si Judel, pinatake ko siya ng lakad. Saka gusto ko siya kakilala, po. Tapos nung malapit na kami umalis, alas 2, sabi nung bata sa mama niya, parang hindi ba yung paningin ko ba? Yung nanay niya naglalapa. Hindi ko pinalam, umakyat ako dun sa kanilang bahay. Pinag-pray ko muna yung aking apo, kinas-out ko siya sa pangalan ni Jesus. Ano bang may espiritu ng upo, ng lagnat, tsaka yung pananakit ng kanyang tiyan. Amen. Hindi ko sinabi sa kanyang nanay. Pagkadating ng alas 2, umalis na po kami. Parang pinapaisip pa rin sa akin. Kaya po baka ako nangyari, pero saan ko pinas ko na kay Lord yun. At naniniwala ko na kikilos pang Panginoon. And then, tuloy kami. At pagdating namin doon, pagtapos ng aming Bible study, mga 4 to 5, nag-chat ako sa nanay niya sa kay Marilyn. Sabi ko, kumusta na yung bata? Sabi ng nanay niya, ito, magaling na, napakalimot na naman. Sabi ko talaga na Diyos napakabuti. Talagang kumikilos ang Panginoon, huwag ka lang mag-alinlangan, pabayan sa Diyos. Gumagawa ko ang Panginoon. At yun po ang pinapasalamat ko sa Panginoon, maging sa gabay pahingan ka po sa aking mga mahal sa buhay, sa Diyos po ang papuri. Amen. Tuwing po ang Diyos sa buhay. Tunay po na ang Diyos po natin ay hindi lamang po siya nagpapala, kundi po siya nagpapagaling din naman po. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay po. Brad Boy, talagang sinamahan po. Sa Mark 16:17 na binibigyan po talaga ng Diyos ang kapangyarihan ng bawat isa. Pinapalayasan ng masamang espiritu. Masamang espiritu po ang sakit. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay. Meron pa po ba sa boys? Palapakan ang Diyos sa buhay ng radyo. Magpalaman po sa lahat. Nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoon Diyos na buhay sa patuloy niyang pagbabay sa aming pamumuhay, sa aming mga anak, pagalingat, kalakas ng katawan. Tunay nga po na kanila ko gusto magpasalamat at bakit ako'y nahihiyan pa. Nais ko pong ipagpasalamat sa ating Panginoon na hindi ko po maintindihan yung kaligayahan ko na kapag narinig na ako sa church, hindi ko maipaliwanag kung bakit ko naramdaman yung masaya ko pero naiiyak ako ito. Tuloy nga po na kalungkutan yung inaalis sa akin at nagpapasalamat po ako sa
biyaya na dumadaan sa araw-araw na hindi naman malalaki, ngunit sapat-sapat at sumusobra pa. Amen. Kaya siguro, kaya ako naging masaya dahil sa ginagawa ng Panginoon, talagang hindi matutularan na iba. Kaya ako yung gusto nagpapasalamat sa ating buhay ng Diyos. Amen. Amen po rin ng Diyos. Tunay po na hindi po tayo masaya pag wala tayo sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ito po yung sa John 15 verse 5. Tama po ba? Na pag tayo po hiwalay sa Diyos, amen, wala po tayong magagawa. Amen po. Salamat po sa Diyos na buhay sa bawat isa at yun lamang po, last na lang po si Brad Ross. Yung mga ibang gusto magpasalamat, sa susunod na lamang po. At gusto ko rin po magpasalamat sa Diyos na buhay sa buong isang linggo na nagdaan. Ang naman po ninyo na hindi po talaga maganda ang mga nangyari nagaganap sa aking buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil pinapaganda po niya. Amen. Yung aking nararamdaman na kalungkutan, patuloy po niyang inaalis yan. Kino-comfort po ako ng Diyos araw-araw, kaya po mahirap umalis sa piling ng Diyos. Sabi ko sa kanta na langit ang aking nadarama pagkapiling ka. Amen. Pag wala po sa Diyos, malungkot po talaga. Amen. Kaya po, mananatili po tayo sa Panginoon. Salamat po sa Diyos na buhay na ang pag-iingat gabay, yung kalakasan, kagalakan, at patuloy pagpapala ng himala ay patuloy niyang pinapadaloy sa bawat tao na kanyang ginagamit. Amen po pagpagpalain ng aking buhay. Salamat po sa Diyos na buhay din naman po at ibibigay ko na po kayo sa pangako ng Diyos sa buhay po ni Ate Arlene.